I thought I was struggling. I thought I was the only one with the worst life. The only one with problems. The only one unlucky. Pero isang gabi, habang naglalakad ako sa kalye ng Baguio City, nakita ko ang mga taong nag-aayos ng night market. At sa sandaling iyon, napagtanto ko, hindi lang ako ang nagsisikap mabuhay. Lahat ay may kanya-kanyang pinagdadaanan. Abala ang mga tao sa kanilang buhay, nagtatrabaho ng gusto para lang may mailagay na pagkain sa pagkainan. Kahit konti lang ang kinikita, basta makaraos lang sa isang araw pa. May ilan na narito para magbakasyon, walang inaalala at nag-enjoy sa buhay. Ang iba naman, tulad ko, ay pumunta para mamili dahil sa mas mura. Pero sa dulo, lahat tayo ay may kanya-kanyang paraan para makatawid at magpatuloy sa buhay. Abala ako sa pang-araw-araw na gawain, nakatutok sa sarili kong mga hamon at routine. Ipinagmamalaki ko ang pagiging praktikal at nakatuon sa solusyon, pero hindi ko lubos na nauunawaan kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pag-intindi sa karanasan ng iba. Minsan, sa sobrang pagkahilig nating lutasin ng mga problema, nakakalimutan nating may mga bagay na hindi kailangan solusyonan agad. Minsan, kailangan lang ng isang taong handang makinig at umanawa. Madali tayong humusga nang hindi nalalaman ang pinagdadaanan ng iba. Nakikita natin ang kanilang mga kilos, ngunit hindi natin laging nauunawaan ang kanilang pinanggagalingan. Sa halip, dapat tayo makinig, magpakita ng malasakit at maging maingat sa ating mga salita at kilos. Hindi natin alam kung ano ang kanilang dinadala. Minsan, ng isang simpleng pangungumusta o pag-unawa ay maaaring magbigay ng liwanag sa madilim nilang mundo. Nang subukan kong ilagay ang sarili ko sa kalagayan ng iba, doon ko napagtanto ang lalim ng kanilang emosyon at katatagan. Napagtanto ko na bawat tao ay may kanya-kanyang laban. May ilan na tahimik na nagpapakatatag habang ang iba ay naghahanap ng kahit kaunting pag-unawa mula sa paligid nila. Nalaman ko na ang empatya ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng payo. Ito ay tungkol sa pagsisikap na maunawaan ang mundo mula sa kanilang pananaw. Kahit sandali lamang. Binago ng karanasang ito ang aking pananaw sa buhay. Ipinakita nito sa akin ang tunay na koneksyon sa iba ay nagsisimula sa pakikinig ng may bukas na puso. Minsan, hindi natin kailangan magsalita para makatulong. Sapat na ang ating presensya, ang ating pagiging handang makiramay at umunawa. Dahil sa huli, lahat tayo ay may kanya-kanyang laban. At ang pagkakaroon ng isang taong handang makinig ay maaaring maging malaking kaginhawaan sa sino mang nangangailangan. Kaya, ikaw, mag-share ka lang.